Andito na naman nga pala ako sa Mangkulas ngayon dahil nga birthday ni Sainel. At syempre, ako nga lang ang nag-iisa niyang bisita dahil nga ako'y para desisyon. Pagpasensyahan nyo nga na naman pala ang aking boses at talagang paus na nga na naman. Dahil nga panay nga ang attend ko ng Christmas party para nga naman makarapol ng marami. At bali dito nga pala sa Mangkulas ang napiling kainan ni Alilin para sa birthday nga ni Sainel. Tapos ako ay medyo nagpahuli-huli na nga ng dating para naman ako ay maka-order na nga sila para naman pagdating ko ay kakain na nga lang. Pero pagkadating ko nga ay hindi pa nga sila nag-o-order at iniintay pa nga rin nila ako. Ako ko nga sa kanila ay bakit hindi pa nga sila nag-order ay hindi naman ako ang magbabayad. At syempre, pagkatapos nga naming mag-order ay lumabas nga muna kami sandali at pipicturan nga namin si Sainel dito sa labas. Tapos naabutan ko nga dito sa labas si Kuya Junjun na nagbabaliktad nung kanyang mga iniihaw. Tapos habang ginagawa niya nga yun ay panay nga ang kwento niya kung ilang oras niya nga daw yung iniihaw. Ang kaso nga lang ay nakalimutan ko na nga yung kanyang sinabi dahil nga nung December 20 pa itong bidyong ito. At hindi nga ako talaga makapag-voice over dahil nga napaka-busy ng buhay ko. At bali dito nga pala namin pinicturan si Sainel ng solo dahil nga napakamahiyain niyang batang yan. Dahil ayaw niya nga magpakuha ng picture doon sa loob dahil nga maraming tao na kumakain. At makalipas nga lang ang ilang minuto ay pumasok na nga rin kami doon sa loob dahil nga okay na nga raw yung aming mga in-order. At tunay ngang nakakasura dahil nga pagtingin ko nga dito sa aking video ay bakit naka-slow mo. Kaya naman pinabilis ko na nga lang at kung mapapansin nyo nga ay parang ang may ilaw na patay sindi. At bago pa man kami kumain ng sabay-sabay ay kako ay mag-picture taking nga muna sila ditong mag-iina. At para naman kako ay may pang-post man lang sa Reels at sa Facebook. At syempre yung platter uno nga pala ang napili nga naming order nakasya nga sa 5 hanggang 8 katao. At legit nga mga mare, nakasya nga hanggang 8 katao dahil nga napakarami naming natira. Tapos kapag nga malapit na kayong matapos kumain ay nagbibigay nga sila ng chocolate kaya naman tuwang-tuwa itong batang ito. At syempre pagkatapos naming kumain ay nag-uwian na nga rin kami at hinatid nga nila ako sa bahay. Tapos pagkadating ko nga dito sa bahay, inabid ko na nga agad itong aking lulutuin na alamang. Dahil yan nga ay aking babaunin sa aking trabaho kinabukasan. At bali pagka-out nga namin sa trabaho, ay doon na nga agad kami dumiretso sa palengke at bumili nga kami ng mga gulay. Dahil nga napag-usapan namin magkakatrabaho na ito nga ang aming uulamin bukas dahil nga nakakasawa na ang karni. At bali nilahat ko nga palang gayatin yung kamatis dahil nga gusto ko kapag ako ay nagluluto ng alamang ay marami nga ang kamatis. At syempre pagkatapos ay isinunod ko na nga din gayatin itong napakaraming sibuyas dahil nga ang liliit. At syempre nagpitpit nga lang din pala ako dyan ng 3 piraso ng bawang at ginayat ko nga lang din yan ng maliliit. At syempre dahil nga alamang ang aking lulutuin ay hindi nga pwede na mawalan nga ng luya. Kaya naman nag-get lang ako dyan ng 1 tipak na luya at ginayat ko nga yun ng maliliit dahil nga ganyang gayat ang gusto ko. At bukod sa roon kapag nga ganyan ang pagkakagayat ay nakakain nga yan at hindi nga nasasayang. Dahil nga maliit yung pagkakagayat at hindi mo talaga malalasahan kapag nga ito ay nakagat mo. At syempre pagkatapos ay ginayat ko naman ng maliliit itong ating panahog dito sa balaw. Bali ito nga pala ay hiningi ko lamang sa aking katrabaho dahil nga napakarami nga daw karni sa kanila. Kaya naman kako ay magdala nga at ilalahok ko nga sa balaw. Pero ang kabilin-bilin ko talaga sa kanya ay ang dali niya nga sa akin ay puro taba at piliin nga niya. Pero nung ibigay niya nga ito sa akin ay hindi na nga raw siya nakapamili dahil nga raw ito ay naigayak na ng kanyang nanay. Pero naman kako ay okay na nga din yan pero mas masarap talaga kapag nga taba dahil nga sa balaw natin ito ilalaho. Tapos napakarami talaga itong binigay na karni sa akin ng aking katrabaho kaya naman hindi na nga ito magmumukhang sahog. Ay sa sobrang dami nga nito ay yung balaw nga ang magmumukhang panahon. At bali inilagay ko na nga pala dito yung lahat ng kamatis na aking ginayat bago ko nga ito takpan para naman mas madaling maluto. Tapos talagang ako nga surang-sura dito sa aming silin dahil nga kami naman ay nakasilin pero napakauli nga nitong aming kawali. Daig pa talaga na panggato nga ang gamit namin sa pagluluto. Tapos kako nga kay mama is maigi pang ang panggato ang aming gamitin at ganun din naman. Tawan nga ba sa silin na yun at hindi nga namin maintindihan kung bakit nga ganyan ang nalabas na apoy. At hindi ko nga maintindihan kung ano ba talaga ang palitan kung yung silin ba o yung gasol. Tapos bigla ko nga naalala na hindi pa pala ako nakapaggayat ng sili. Kaya naman dali-dali ko itong ginayat dahil nga nakasalang na nga itong aking niluluto. Tapos pagkalipas ng ilang minuto ay chinek ko nga muna itong aking niluluto kung luto na nga yung kamatis na inilagay natin kanina. Kaya nung pagkatingin ko at nakita ko na nga luto ay sinunod ko nang ilagay itong ating mga alamang. O diba sabi ko naman sa inyo na itong alamang nga ang magmumukhang panlaw at hindi nga yung karni. Dahil nga talagang napakarami itong karning
binigay sa akin ng aking katrabaho para nga ilahok dito sa balaw. Siyempre pagkatapos ay naglagay na nga din pala ako dyan ng 2 kutsarang paminta dahil gusto ko'y 2. At pagkatapos ay naglagay din pala ako dyan ng kaunting suka dahil nga pang alis din yun ng lansa. At siyempre dahil nga ako ay nakukulangan ng kulay dito sa ating balaw ay nagdagdag nga ako dito ng kaunting ketchup. Dahil nga talagang napakaputla ng tingin ko dito sa ating balaw at hindi nga ako sanay na ganyan nga ang kulay niyan. At siyempre sinunod ko na nga din pala ang maglagay ng asukal dahil nga ang gusto ko sa balaw ay manamis-namis. At bali hayaan nga lang pala natin yan sapoy hanggang sa maghiwalay na nga yung balaw at yung mantika ay mapunta na nga sa ibabaw. At dahil nga ayaw dito sa bahay ng masyadong maanghang ay sinadya ko ang ihuling ilagay itong mga sili. At nang sa ganun ay hindi yan masyadong maluto at hindi masyadong umanghang. At syempre hahayaan ko nga lang ulit yan sapoy para naman sa ganun ay maluto-luto nga yung sili na inilagay natin. Tapos pagkalipas ng ilang minuto ay tinikman ko nga itong aking niluluto at wala ngang kaangang-anghang. Kaya naman lumbas lang ako sandali at kumuha nga ako ng 2 piraso nitong siling demonyo. Tapos ginayat ko nga lang siya ng malalaking bahagi para naman hindi ganun kaanghang dahil nga maanghang ito kaya nga tinawag na siling demonyo. Tapos syempre inilagay ko na agad dito sa ating niluluto para naman sa ganun ay magkaroon na nga ng kahit kaunting kagat ng anghang. Tapos yan na nga yung sinasabi ko sa inyo na nahiwalay na nga yung mantika, yung napunta na nga sa ibabaw. Tapos syempre luto na nga pala yan mga mare at para sa pagkakaalam nyo ay paborito ko nga ang balaw. At kahit nga 1 linggo mo ipaulam sa akin yan ay hindi nga ako magsasawa. Dahil nga talagang paborito akong balaw basta ako ang magluluto dahil nga merong mga nagluluto niya na napakalansa. At yun lang, bye bye mga kamori!